O ito, kilala nyo tong congressman na ito. Naging congressman lang yan dahil party list eh. Iba naman ang mandato nito eh. Oh, iba kasi yung talagang elected ng kanilang distrito. Ito, inelect yung kanilang partido at sila kanilang party list. Kaya na ano lang yan. Kaya tanggalin na dati ang party list na yan eh. Kasi trabaho niya yon at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Ayan ha. Disclaimer lang, hindi ko po nakita. I swear, under oath. Ibig sabihin, ang lakas ng loob niya. Pwede siyang madimanda ron, pwede siyang ikulong. Under oath, ikaw, Manuel, Raul Manuel, recruiter ka ng NPA. Na NPA na kalaban ng gobyerno, na NPA na maraming napatay na mga Pilipino. Di umano. Maglolokohan pa ba tayo? Yan, sinabi rin ni Sara. Ngayon, ito yun. Kung totoo, at ito'y inimbestigahan sa Senado, bakit kayo Kongreso, kayong House, kayong lower house, ang dami nyong iniimbestigahan? Ngayon, iniimbestigahan nyo na SMNI. Pati si Ka Eric pinaano nyo. Si Ka Eric, bunganga lang ang ginamit. Bakit ito recruiter ng NPA? Di umano, totoo man or hindi, bakit hindi nyo imbestigahan? Ba't di nyo patawag? Di ba? Simple lang. Ako hindi ko huhusgahan kung totoo na recruiter to ng NPA or hindi. Sa akin na lang yon. Pero the fact na may ganito, sino ba ang mas mabigat na nagawa sa taong bayan? Kayo nga humusga? Sino mas mabigat? Kung hindi totoo yung sinabi ni Ka Eric, sino mas mabigat na may nagawa sa taong bayan? Sa pangkalahatan, yung recruiter ng NPA o yung nagkalat ng fake news di umano, kung sakaling fake news nga. Ay, ba't di nyo ipatawag? Ba't di nyo ipatawag? Bakit hindi nyo imbestigahan? Hindi, kasi ito may mga nagsasabi kasi idadahilan niya, hindi ito lalabas, hindi ito lulutang kasi may parliamentary immunity daw. Merong parliamentary immunity. Bakit kay Tebes? Hinusgahan nyo na agad. Ang bilis nyo hinusgahan, wala pa nga. Eto, andiyadyaan na matagal na pong ano yan. Na ito'y recruiter ng NPA, matagal nang sinasabi. Ba't hindi nyo maimbestigahan? Hindi, ito, sa akin lang to ha. May nagsasabi sa atin, may nag-message. May source tayo. Baka mamaya, pasiwalat yung source natin. May nagtatanong, may mga nagtatanong na baka takot silang imbestigahan. Kasi ito dapat iniimbestigahan ng Ethics Committee. Di ba? Kung si Tebes na imbestigahan, ba't ito hindi maimbestigahan? Kita nyo kung gaano sila ka-double standard? May nagsasabi na, naalala ko yung binanggit dati ni Tebes at nilabas naman niya yan sa kanyang Facebook, na itong baka takot sila sa Makabayan Black. Kasi alam no Makabayan Black, yung buntis-buntis issue. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero meron daw dyan na buntis magkapatid, naalala nyo yun. Niligawan nyo isang kapatid, nabuntis. Pumunta dun sa kapatid, nabuntis. Di umano. Tapos hindi sinusuportahan. Ba't hindi nyo pa ethics yun? Sinabi yan ni Kong Tebes. Di ba? Naalala nyo? Baka daw, pag pinaimbestigahan, syempre, maraming alam sa Kongreso to. Makabayan Black. Alam nyo na nangyayari ngayon di ba? Sino bang bumibira kay Sara? Makabayan Black. Tama or tamang-tama? Tanong lang po, mamili kayo doon. Obvious naman, sino ba? Sino bang nagli-lead ng way para banatan si Sara? Makabayan Black. Kaya hindi nila to mababanatan dahil baka maraming ibulgar. Isa dyan, baka ibulgar yung baka mamaya sumang-ayon kay Tebes. Magkapatid, binirada. Di ba? Parang ang hirap imaginein no? Magkapatid, binirada. Hindi ko ma-imagine. Kasi yung ex ko, kapatid, lalaki. Joke lang. Tinuhog, Gina PH. Yung magkapatid, tinuhog. Mahirap yun. Baka mamaya, kumawala ng salita, sumang-ayong kay Tebes. Tapos sila dyan. Hindi, ako parang double standard. No? Bakit yung kay Tebes, hindi pa naman napapatunayan, tinanggal agad? Sinuspindi agad. Ba't hindi nila makagawa dito kay Manuel? Ba't hindi nila maimbestigahan? Ba't hindi ipatawag? Kayo sa Senate, ba't hindi nyo ipatawag si Raul Manuel? Kayo, Kongreso lalo na, ba't hindi nyo ipatawag si Raul Manuel? Patawag kayo ng patawag dyan. Yung sarili nyong bakuran, may dumi, may tae. Hindi. Kung totoo yan, di ba? Ano ba yan? Dumi yan Mas madumi yan kesa dun sa sinabi ni Ka Eric. Ba't hindi nyo linisin yung sarili nyong bakuran? Tama? Yan ang iisipin ng tao. Kayo humusga. Kung mali ako, sorry, bobo lang. Kayo na matalino. Pero ano iisipin ng tao? Double standard kayo. Pagkaaway ninyo, pinapatawag nyo. Pagkakampi ninyo, kahit mali, kahit may paratang na recruiter ng NPA, na kalaban na matindi ng gobyerno, hindi nyo papatawag. Hindi nyo iimbestigahan. Pataas. Nagawa nyo kay Tebes.
Tebes eh. Nagawa nyo kay Ka Eric. Bakit? Dahil napapakinabangan nyo para bumanat kay Sara? Tanong lang po yun, ha? Hindi po kayo mga kongreso tinatanong ko, yung tao. Hindi kaya? Anong sa tingin ninyo? Sa mga manunood sa akin, anong sa tingin ninyo? Kaya dapat isigaw nyo rin. Kung pinatawag nyo, kung nahusgahan nyo agad si Tebes, kung napatawag nyo sila Ka Eric, sila Badoy, nahuhusgahan na agad si Kibuloy. Ba't hindi ito? Oh. Di ba? Yeah, isigaw nyo rin yan. Ipatawag to. Wala na tayong pag-uusapan pa. Tapos na. Pakitan ninyo. Ako sa akin. Sasaludo ko sa mga congressman. Kahit si Romualdez pa ang magpatawag dito. Saludo ko. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, sasaludo ko sa inyo. Kahit si Marcos pa yan, si Romualdez, patawag nyo yan sa kongreso. Ito na ang pag-asa nyo. Ipakita sa taong bayan na kayo ay mas concerned sa publiko, sa mga Pilipino, sa masa, sa kapayapaan. Ngayon yung papapatunayan na kahit na nasa bakuran ninyo yan, kaya nyong ipatawag. Diyan, sasaludo ko. Sasabihin ko, you are not a weak leader. You are a strong leader. Di ba? Simple. Pinakita ninyo. Napakita nyo sa taong bayan. Pero pag di nyo napatawag yan, ano maiisip ng tao? Takot kayo, baka may maibulgar. Takot kayo, baka may ibulgar dyan sa ethics committee. Takot kayo kasi double standard kayo. Eto na po ang pagkataon nyo na patunayan, kayo ay patas.